Z time. It is now 3:03. Ito ang FM radio ng Aliw Broadcasting Corporation. 92.3 DWIZ News FM South Luzon. Trending, viral, giving the latest news and information all the time. Serving the Filipino live on air and online. DWIZ News FM. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang DWIZ Bantay Bayan. Hatid namin ang pinakabagong updates at advisories mula sa uniformed services dito sa Bicol Region para sa kapayapaan, kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Abangan Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa 92.3 DWIZ. Alright, maray na hapon Albay, maray na hapon Bicolandia. Nagbabalik po ngayong araw ng February 18, 2026 ang Jail Matters and the Community. Dito lamang po yan sa Bantay Bayan, 92.3 South Luzon, DWIZ News FM. Ito po ang inyong lingkod na si SJO1 Ruth M. Castor. At ako naman po ang inyong lingkod, Jail Officer 1 Nelson Palermo Oshal. Okay, bati muna tayo. Binabati po namin ng Regional Director of the Jail Bureau ng Bicol, BJMP, na si Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora, our Area for Administration Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, Area for Operations Jail Senior Superintendent POC Rosero, the Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, lahat ng Division Chiefs, Section Heads ng BGMP RO5, lalo na po sa Chief ng Community Relations Service, na si Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Florese. Siyempre, mga kasamahan namin ng mga jail non-officer rank sa pamumuno po ng aming pinakamamahal na resjo na si SJO4 Arthur Omelan. Good afternoon, everyone. At syempre batiin na rin natin ang ating mga kasamahan sa iba't ibang probinsya ng Bicol, sa Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Albay, Catanduanes at Masbate. So hello sa inyong lahat dyan at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Okay, kasi kakatapos lang naman ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Kumustahin ko kayo? Ozzy, kumusta yung Valentine's Day mo? Natulog lang, ma'am. Sabi nga nililipas lang naman yan. Yes. May joke nga dun, Ozzy, di ba? Yung daw, sa amin daw na matataba, yan, sa amin yung Valentine's Day. Bakit Pero, kasi malusog kami. Yung mga payat, nutrition month kayo. Sa July. My ganun. Well, anyways, I had an amazing Valentine's Day. You know that, Ozzy. Yes, at araw-araw naman ay araw ng pag-ibig. Yes. Sabi nga ni Ma'am Ken, during our Love on Wheels program, wag lang natin gawing araw ng puso ang araw ng Pebrero. Let every day be a day of love. Yes, in a simplest form, we can show our love to our community, to the people around us. Okay, updates muna tayo, Ozzy. Ayan, para sa mga balita sa Reformers Region. Una, empowering PDL sustainable livelihood through partnership, Memorandum of Understanding signing ceremony. A significant milestone in community partnership and livelihood development was marked by the successful signing of the Memorandum of Understanding between Mary Joy's Bake Shop, Bread of Love Bake Shop, and Cafe Zelda last February 11, 2026. The partnership formalized a consignment agreement designed to strengthen the jail's livelihood program while supporting the welfare and rehabilitation of persons deprived of liberty. Through this collaboration,
bread, pastries, and beverages will be supplied for display and sale at the store under a cooperative framework that ensures mutual benefit for all parties involved. Under the agreement, Bread of Love Bake Shop and Cafe Zelda will provide quality baked goods and drinks promoting community-based products while generating income to sustain jail's livelihood initiative. The consignment partnership foster a mutually beneficial relationship, enhancing the jail income-generating program while expanding the market reach of local business partners. The partnership was formally sealed by Attorney Mary Joy C. Bungalon, Executive Sales of Mary Joy's Bake Shop, together with a representative of the Bread of Love Bake Shop and Cafe Zelda under the leadership of Jail Superintendent Freddy T. Caballero, Warden of Tabaco City District Jail. The MOU signing reflects a shared vision of empowerment, cooperation, and social responsibility. Through this collaboration, these parties reaffirm their commitment to fostering hope, productivity, and inclusive community development. So napakagandang simula ito, ma'am, para sa Tabaco City District Jail. Okay, gusto ko yung sinabi mo na hindi lang livelihood. Yes. Hindi lang basta-basta livelihood ang pino-project natin for our PDLs, no? It has to be sustainable Yes. livelihood. And that's actually Tabaco City District Jail is one beautiful proof for that, because come to think of it, the Bread of Love Bake Shop has been existing since 2016. So matagal na today. A decade na. O, see. Yes. Diba? O, so, ibig sabihin na susustain talaga natin yung ating mga kliyente. And also because the LGU gives us amazing support. Okay? Tapos nandito naman yung Cafe Zelda Yes. na we launched just October last year. Siyempre, tuloy-tuloy kasi this is also a very good program that highlights yung skill mga barista ng mga PDL, 'di ba? So maraming salamat po sa sumuporta sa aming mga stakeholders para po mas mapalakas pa. Talagang meron pa tayong memorandum of agreement na pinirmahan para po talagang sustainable livelihood ang mangyari po para sa ating mga PDL. Maraming salamat. At kaya sa lahat ng mga possible partners ng aming mga jail facilities, ayan, makipag-ugnayan po para mas lalo nating mapalawak yung tulong na maibibigay natin sa ating mga persons deprived of liberty. Okay, more on our updates, Ozzy. Okay, so we are empowering the youth through knowledge and guidance. Yes. Nagkaroon po ng career guidance sa Tubli National High School. Nagkaroon din, aside from the career guidance, kasi hitting 3 birds with 1 stone to eh. Career guidance, drug awareness campaign, and the anti-smoking campaign. Yan kasi hindi lang tayo sa pagpalaganap kung ano yung BJMP, no? Natulong din po tayo sa war against drugs by strengthening our information education campaign on the ill effects of drugs, of illegal drugs. So, pumunta po ang ating mga personnel ng San Andres District Jail sa Tubli National High School in partnership with, of course, the BJMP Provincial Administrator's Office, kung saan po naturuan po nila yung ating mga estudyante doon kung paano ba maging ano ba talaga ang ginagawa ng isang jail officer, and on top of that, yung mga ill effects ng paggamit ng illegal na droga. Yes, at napakagandang activity nito, ma'am, kasi parang na ibabahagi natin yung serbisyo, mga programa ng Bureau at na ipapakilala natin sa mga kabataan yung BJMP itself. And also, we are encouraging the youth as well na to be able to live a healthy and a smoke-free life. Yes. At Wala man tayo magagawa. Wala man talaga tayong mapapala sa paninigarilyo. Yes. At nakita ko nga doon, ma'am, sa Diba? upload na video ng Katanduan. Nakita ko doon na parang may parade of uniforms pa sila kung saan pinakita yung mga Iba't ibang uniforme. Yes, ng BJMP. At talaga namang nagbigay ito ng galak sa mga estudyante. doon Parang sa- showcase of uniform, Katanduanes version. Kasi we did that last year. Yes. Kung na nagyabang show. Diba? Ayun. Shout out po sa
ating Jail Provincial Administrator doon na si Jail Inspector Rosemary Bragais, and of course our CRS officer din doon na si JO2 Kevin De Leon. Kumusta po kayo dyan? Okay. Ayan, more sa ating mga balita sa Reformers Region. Ayan, patungo na tayo ma'am doon sa mga highlights na naganap noong Valentine's Day sa iba't ibang jail Oh facilities. yes, okay. Ayan, Ano ba ang mga ganap, mga Yes. pangyayari nung araw ng mga puso Yan. sa loob ng BJMP? Kung sa labas is malaya tayong naipapahayag yung mga gusto nating gawin. So sa loob ng jail facilities namin, hindi kami papahuli sa mga ganyang pagganap. Ayan. Sana competitive. Bakit di papahuli? Oo. Ayan. May contest. Shoutout sa saglit. Good afternoon daw kay J.O. and Jessil C. Comida. Ayan. Oh, ayan. Sige na, competitive tayo. Let's go. Hindi tayo papatalo sa mga pagganap sa jail. Yes. Ang una dyan, ang Pulangi District Jail, nagkaroon sila ng Kulungan ng Kilig Live Band Valentine's Special. Oh, ayan. Love knows no boundaries. The BJMP Pulangi District Jail successfully held the Kulungan ng Kilig Live Band Valentine's Special, where our PDL and their loved ones were given a rare, meaningful opportunity to celebrate love through a special Valentine's date inside the jail facility. With the heartfelt songs performed live by our talented BJMP personnel, the atmosphere was filled with music, smiles, and genuine kilig. So yan sa pamumuno ni Jail Senior Inspector Jaime O. Sidenio Jr., acting warden ng Pulangi District Jail. So nagbigay rin sila ng flowers and food to make the celebration even more memorable, proving that compassion and service go hand in hand. So the activity highlights our commitment to strengthening family ties and supporting the emotional well-being of our PDL through meaningful programs. Ayan. Ayan, okay. So, Kulungan ng kilig. Kulungan ng Yan kilig. kung mga sa hotels mayroong live band. So doon rin kapag date yung mga mag-aasawa na pumunta doon sa jail facilities at may nagsaserenade sila habang sila ay nagdi-date. Ayan. Kaya sa kulungan sa kilig. Napakaano naman ang tamaan ng isip. Kulungan ng kilig, ma'am. Kulungan ng kilig. So for bet. Yes, maganda. Mahusay. Mahusay. Okay, from Pulangi District Jail, punta po tayo ng OWAS Municipal Jail. So ano ba ang ganap? Yes. Ano ba ang ganap sa OWAS Municipal Jail? Okay. So, nangyari po doon, syempre sa pangunguna ng ating jail warden na si Jail Senior Inspector Jezzy L. Potonia, kasama po si AJO4 Chevy C. Delicado. Ma'am Chevy, our former Resjo, nagkaroon po sila ng sarili na lang Valentine's Day activity para din po sa ating persons deprived of liberty. So nagkaroon po sila ng simpleng program, nagkaroon sila ng interactive presentations and opportunities for PDL na ipakita yung kanilang mga talent, pagkanta at sa pagsayaw. At dito naman po, nagkaroon sila ng parang memorable date pero sa loob lang ng jail facility. At syempre may pabulaklak, may pa-messages, and then of course ginawan po ito ng paraan ng galing doon sa funds generated from the proceeds of the Valentine Shop livelihood product kung saan po naganap ito the day before. So ang galing, no? Gumawa sila ng livelihood, gumawa sila ng product selling the day before para mabigyan ng saya at tuwa ang ating mga PDL couple and PDL na makapag-celebrate ng Valentine's Day sa loob ng kulungan. Yes. So, ayan po, tulad din ng Piodoran Municipal Jail, they were able to, ng Pulangi District Jail, they were able to foster, ayun din, hope, strengthen family ties, and of course, i-promote din yung holistic development kasi, you know what, hindi ibig sabihin na nakakulong, ay hindi na sila qualified o hindi na sila
nabibigyan ng pagkakataon para mabigyan ng kasiyahan during Valentine's Day. Yes, they were given this opportunity para makapag-celebrate kahit simple lang na salo-salo. Siyempre may pa-exchange din sila ng flowers at gifts. Ayan. So, shout out po sa ating CRS officer ng OWAS Municipal Jail, JO1 Justin Madara Makasinag, for masipag to. Lagi siya nakapag-update sa social media, and of course pinopromote din yung ating what do you call that, the fuzzy wire flowers? Yes. Is that right? Okay, ma'am. Shout out Justin, sana tama yung sinabi ko, fuzzy. Basta yun na yun. Hindi siya nalalanta. Okay, maganda siya, ang cute niya. And I understand the local government of OWAS purchased around 200 pieces of these flowers para mabigyan ng yung ating mga residente ng OWAS. Ayan. So maraming salamat po sa pag-purchase ng aming mga produkto. It went a long way. Thank you. Ayan, so susunod naman ay mula sa Ligao City Jail. Even within the walls, love shine the brightest. Ligao City Jail marked Valentine's Day with meaningful moments for PDL alongside their loved ones. So parang gaya rin ng sa Pulangi at sa UAS, ayan, pumunta yung mga mahal sa buhay ng ating mga PDS at dun sila nag-celebrate ng Valentine's Day. So munting salo-salo, exchange of messages at moments kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayan. Sana all my moment. Yes. Ayan. Okay. Alright, so from Ligao City Jail, punta ulit tayo sa Tabaco City District Jail. Ito ang ganda kasi nagharana sila at nagsorpresa ng mga vendors at mga market goers ng Tabaco City Public Market. Ayan, sabi nga nila nagbigay kilig din daw sila. Okay, dito, aside from their activities sa loob for persons deprived of liberty, they went beyond the jail facility to be visible sa ating community. So, ayun po, nagsagawa sila ng Valentine's Day special event ng February 14 sa Tabaco Public Market, kung saan po ay nagharana sila at nagbigay ng munting sorpresa sa pagpapahalaga at pakikisa sa pagdiriwang nitong araw ng mga puso. I understand, namigay po din sila ng bulaklak at pagkain sa ating mga doon sa mga naabutan nila sa Tabaco Public Market. Yes. Ayan, susunod, magtungo tayo sa Naga City District Jail sa male dormitory naman. From Albay to Camarines Sur. Sa likod ng rehas, nagkukubli ang pag-ibig na wagas. Sa pagharap ng bukas, may pag-asang hindi magwawakas. Ito ang kasalan sa piitan ng Naga City District Jail Male Dormitory. Ang sabi mo, ma'am, sa mga pa-caption nila. Ay naman. May mga matatalinhagang salita. Diba? Ayan. Betching, ikaw ba to? Shout out sa CRS natin doon sa male dorm, Naga City District Jail. JO1, Mark Betchayda. Yan, si classmate. Si classmate. Ulitin ko lang, ma'am, napakaganda eh. Oo Sa nga likod ng rehas, nagkukubli ang pag-ibig na wagas. Sa harap ng bukas, may pag-asang hindi magwawakas. Sana all. Sige na. Sige na. Kayo na. Papasana all na lang talaga tayo. Okay, time check is 3:22 in the afternoon. Okay, batiin muna po natin ang ating mga viewers po ngayon. I have messages here po sa aking messenger. Okay. Na we would like to say hello to our classmates of Class Magiliw JJLC 2024-03, Class Kabalan and Kabagis, our twin class during our jail basic recruit course. And also, hello din po sa 1 Purok 7 residents, Santo. Sa University Homes subdivision po pala to. May pa-GC kami dito. Ayan. Okay. So, still at Naga City District Jail male dorm. Ano yung kasalan? Yes, napakagandang activity yun, ma'am. Okay, nice. Okay, so
Also, aside doon sa loob, they also conducted the Love on Wheels sa labas ng community, no? Okay, this was led by our Warden Jail Chief Inspector Ralph Vincent M. Bobbies. Ayan, they were Yes. able to give this hot meals, chocolates, flowers, and balloons to the public. Yes. May pa-chocolates, ha? Nakalamang sila ng konti. Konti lang. Grabe, no? Kasi nabagay din kami tayo ng bulaklak. And, Mamaya malalaman natin, ma'am, sa panghuli. Yeah, okay. Yes. O, sige, na-excite lang ng konti. Konti lang. Okay. Okay, congratulations sa event niyo, Sir B. Alright. Ayan, so mula sa ating mga jail facilities, punta naman tayo sa regional office. So ano nga ba, ma'am, yung ginawa ng regional office para ipagdiwang ang Valentine's Day kasama ang komunidad? Okay, so we also held our very own Love on Wheels program, which is also which is now on year 6. Okay, so ito po ay nagsimula noong 2020 sa panahon pa ng former CRS namin na ngayon ay si Jail Senior Inspector Joshua Basilio. Alright, so dito po namigay po kami ng around 500 cups of goto and 200 flower towels sa Legazpi City Public Market. Nakakatuwa, no? Kasi alam na nila. Yes. Nakita na nila yung BTV natin. Nag-prepare na sila. They gave way na doon sa harap para makapag-park yung ating BJMP transport vehicle. And aside from that, nangharana din po ang vocalist ng ating Reformers Band na si J.O.1 Comida at J.O.1 Mona Lisa Dasco ng mga love songs. Yes. At kinilig naman talaga. Kim? Kita naman naman yung mga ngiti ng mga nabibigyan ng, Oo nga eh. ng bulaklak, ng Yes. goto. At may isa doon na, ma'am, baka po sa susunod, sa ibang sa ibang part naman ng Albay or ng Legazpi. Oo, parang nagtatampo sila. Oo, mga- Bakit wala yung Legazpi City Public Yes. Market? I-prepare natin ang 5 BTB. Iba-iba. Ayan. O, yung sagot naman doon ni Ma'am Ken, actually, sabi nga ni Ma'am Ken, huwag kayong mag-alala kasi iba't ibang parte ng Albay, kinokonduct naman to. Yes. Tulad nga doon sa Tabaco, ganon din sa Naga. At we almost forgot, no, BJMP Catanduanes, with the information of Marjorie, JO2 Marjorie Olonan. Marge, hello po. Nag-support din po sila doon sa ating Love on Wheels. Nabigay din po sila ng bulaklak and chocolates with the help of the local government of Catanduanes. Ayan, for the partnership. Yes. Para makapagbigay saya at ligaya sa community. So, sa BJMP, walang maiiwan. So, lahat makakaramdam ng tunay na pag-ibig. Tama, Ma'am Ruth? Betching kinakalaban ka nito. Walang maiiwan sa BJMP. Lahat Wala tayo na. makakaramdam ng tunay na pag-ibig. Okay. Basta't maging totoo ka sa sarili mo at maging panatag ka na Yes. Okay. Ayan. All right. Okay, so we're taking a break. Time is 3:26 in the afternoon. Jail Matters and the community will be right back. See you in a bit. DWIZ time. It is now 3:26. That time check was brought to you by M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Tayo na sa Emlulier, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay na tagumpay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emlulier, tulay ng pamilyang Pilipino. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Cebu, 98.7 Davao, 92.3 Legazpi, 93.5 Cagayan de Oro,
98.3 General Santos, 89.5 Iloilo, at sa 95.1 Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, Nationwide na! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At ayan muli tayong nagbabalik dito sa ating programang Jail Matters and Community. Dito lamang yan sa DWIZ 92.3 South Luzon. So ayan nga, kanina Ma'am Ruth ay natalakay natin yung iba't ibang balita, mga kaganapan sa BJMP Region 5 at kung paano isinelebrate ang Valentine's Day. So ayan, may iba't ibang selebrasyon, Valentine's Day, Chinese New Year, at ngayon naman Ma'am Ruth ay magtungo tayo sa paggunita ng Ash Wednesday. Ayan. Okay, ang Ash Wednesday is actually, yan po para sa akin, yan senyales yan na ang Holy Week ay papasok na. Diba? Actually, parang we just had our Holy Mass kaninang umaga Yes. po. Kasama po natin yung mga persons deprived of liberty. At syempre, it was also attended, of course, by our Regional Director, Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora, with our parish priest, with our officiating priest na si Reverend Father Artem Bolante. Okay, so ang Ash Wednesday po, ito pa ay isang holy day that actually marks, like I said, the beginning of Lent. It is actually a 40-day period of prayer, fasting, and repentance leading to Easter. This is widely observed by many Christians and especially by the Catholic Church. So Ozzy, what exactly happens during Ash Wednesday? So ayan, so ashes on their forehead, a priest or minister marks a cross with ashes while saying phrases like remember that you are dust, or repent and believe in the gospel. Mass or church service, special liturgy focuses on repentance and reflection, fasting and abstinence. Many adults fast, one full meal and avoid meat. And last is prayer and reflection. People begin personal sacrifices or spiritual commitment for Lent. So ayan. Okay, sana na-observe pa rin natin to. Yes. We try. I'm not saying that I came from a very conservative and very Catholic family. I am actually a grandniece of Cardinal Jose T. Sanchez, the very first cardinal of the very first Filipino cardinal na napadpad po sa Rome. Okay, but you know what, with my siblings actually are all from the seminary din, no? Yes. So ito talagang ino-observe po namin ito. What we do every year, I remember during our childhood, we go home to Pandan Catanduanes. And then there, doon talaga sinaselebrate po namin yung Holy Week, kung saan po talaga nawi-witness po namin yung ng mga disipulo. Yes. Tapos yung sinasabuhay talaga yung Stations of the Cross and how exactly inano yung washing of the feet. Now, speaking of the washing of the feet, nagkakaroon tayo ng ganyan sa loob ng ating mga facilities. With no less than our bishop facilitating that activity. Okay, but we'll talk more about that a little later on. No? So, alam mo ba, Osi, na yung ash na yan, saan ba galing yung ash na yan? Remember mo, during Palm Sunday, meron tayong Palaspas. palaspas. Yes. What do you call that in Tagalog? Palaspas. Palm na lang nga. Oy, kasi ba during Palm Sunday, may ginaganyan tayo. Okay, that's what they burn. Yun yung ashes, yung abonon galing doon. Yun yung ginagamit. Did you know that? Yes.
Okay. Kasi ma'am, mayroon kami dun sa bahay naka-display. Tapos may pumupunta dun sa bahay namin. Tapos pag papalapit na nga itong Ash Wednesday, kinokollect niya na yun. So gagamitin daw para sa ng abo ulit. Yes. Kami naman, kasi because we go to church sometimes in Albay Cathedral at St. Gregory the Great Cathedral, or sometimes sa St. Raphael Archangel dito sa Legazpi Church, naririnig po namin during announcements na yung mga palaspas nga is ibigay na sa kanila para magamit for Ash Wednesday. So yun. O bakit yung may nakakaalam, informing naman. Malay namin. Okay. So the ashes symbolize human mortality, from dust you came, and repentance from sins, and it's also a call to spiritual renewal. Okay, and I also remember this morning, may panawagan din po yung ating simbahan, because I was watching one of the national televisions news, hindi ko na lang babanggitin, no? Isa doon sa panawagan ng simbahan ay bawasan daw yung paggamit ng mga gadgets. In fact, nabanggit din doon na ang sabi ng simbahan ay nasa loob na nga ng simbahan, in a place of worship, and yet people are still using gadgets. When you go to church, that is only 1 hour of your life. 1 hour for the rest of the week. 1 hour every Sunday. So, what is 1 hour na you turn your gadget off? No? Maging parte daw yan ng ating Holy Week ngayon. And in fact, sabi nga doon ng isang announcer nga doon, bakit Holy Week lang? Dapat gawin natin yung let's do it more often. I mean, there is life outside your cell phone. Yeah, I remember you saying, Osi, di ba? When you went to Baguio last year, sabi mo nga, you were more on your photos because you were like trying to capture the memories. Sabi mo naman sa akin, next time you go back to Baguio, it's just gonna be you and Baguio. Yes. Yan. Totoo yan. Di ba? So, true enough, there is life outside your phones. So, we can all take a break from our phones for a bit, for a while. Alam mo, ginawa ko yan doon sa Lucena. Sabay, look. Ayan. Okay, Ozzy. And dito naman ma'am sa ating bansa daw, in the Philippines, Ash Wednesday is widely observed with long lines at churches for ash distribution. So ayun nga, yung pagpapakross natin. So many people wearing ashes publicly throughout the day, increased prayer activities and Lenten devotions. So ayan, ganda lang ma'am balikan na still pinapractice ng karamihan sa atin yung mga ganitong ganap sa lalo na sa pagpapatibay ng ating paniniwala. Okay, so Ash Wednesday falls 46 days before the Easter Sunday. So nagbabago po talaga yung ating the date changes every year. So it happens usually every February or minsan po sa March. Yes. So how do we celebrate this sa Bureau of Jail Management and Penology? So kanina nga tulad ng nabanggit ko, no, kanina kasama natin si yung ating mga persons deprived of liberty ng Legazpi City Jail, at nandoon din po ang ating pare, nag-officiate po na si Reverend Father Artem Bolante, and it is one of the most important celebrations for our Catholic observations for our Catholic persons deprived of liberty. We make sure po na lagi nating na-observe itong Ash Wednesday along with the Holy Week and other very important Christian celebrations. So ayun na nga, so Ash Wednesday in the BJMP. So the Ash Wednesday celebration in the Bureau of Jail Management and Penology is usually observed as a solemn religious activity for both jail personnel and persons deprived of liberty. So focusing on prayer, repentance, and spiritual renewal. So paano nga ba isineselebrate ma'am sa BJMP yung Ash Wednesday? Ayun nga, katulad ng nangyari kanina, we hold a Holy Mass or prayer service led by chaplain or officiating priest like Father Bolante po kanina. Ayun. So,
aside from this Ash Wednesday, sabi ko nga, it's actually a symbolic start for the Holy Week. So ano-ano yung mga activities natin na ginagawa during Holy Week. Okay? So ito hindi po namin lalahatin. Alright? But very important po dito ay yung confession. Yes. Okay. Dito po, nagkakaroon po ng confession. We invite priests to facilitate this sacrament of penance. Yun. Kung saan po, hindi naman po namin pinipilit yung mga PDL, no? Yung gusto lang naman po. And in fact, marami po gumagawa nito mga persons deprived of liberty, lalo na obserbahan ko sa Legazpi City Jail. Kasi kami dito tayo sa regional office, malapit lang tayo sa mga PDL ng Legazpi City Jail, makakatingin lang tayo doon. Yes. So napaka-active po ng ating mga Catholic PDL pagdating po sa mga ganitong observance. Ayun. Alright, so okay, aside from confession, nagkakaroon din po tayo ng observance ng Stations of the Cross. Yes. And then nandoon din po yung sinabi ko kanina, ng washing of the feet. And of course, nandun po yung the last 7 words. Yes. Right. Okay. So dito po, as I remember clearly, nung ako po ay na-assign pa doon sa Legazpi City Jail, and sa nakikita ko mga activities po, is doon po sa last 7 words, talagang pinag-uusap, didiscuss po talaga nila doon sa chapel. We have our own chapel sa loob ng ating compound, kung saan po the last 7 words are discussed by each PDL, no, to be able to share their perspective kung ano yung suffering ng ating mahal na Panginoon, and how does it affect their perspective having been going through a challenging point in their lives. Yes. Ayun. Okay. Alright, Ozzy? At syempre ma'am, nandun rin yung na-observe ko rin sa Legazpi City Jail, yung mga group prayers na ikinoconduct nila kahit dun lang sa dorm nila, is talagang nagro-rosary ang ating mga PDLs. At kahit ma'am, hindi Holy Week, talagang pinapractice nila. Every 6 p.m. is may rosary silang ginaganap. And through this group prayers is talagang mapapansin mo na nakakatulong ito sa ating mga PDL sa kanila para mapagaan yung kanilang loob at magkaroon sila ng peace of mind kahit sila ay nasa ating jail facilities. Okay. There is one line na narinig ko doon. I will never ever forget this. Sabi ng isang PDL noon, I'm not sure kung nakalayan na siya. Ang sabi ng isang PDL noon, the world seemed to be so dark, kasi AB English po siya. Babae. Ayan, Yes. sinabi ko na talaga. Oo, nakalaya na siya. Di ko na lang sasabihin yung pangalan niya. The world is so dark. When I got inside the jail facility, I found light here. Ayun. Okay, napakaganda nung sinabi niya. And also, we want to say thank you to our amazing partners and stakeholders who continue to assist us in providing these religious activities for our PDL. Siyempre, nandyan yung Apostleship of Prayer. I think sila yung may puti and may violet na pambaba na pants. Correct me if I'm wrong Laika, kung nakikinig ka, Minette, tama no? The Apostleship of Prayer. And then of course, the Diocesan Prison Ministry. The DPM was always been with us. Since time immemorial, naalala ko talaga, sa unang araw ko pa bilang isang jail officer, alam ko, nandyan na po talaga yung DPM kasama natin. And sa pamagitan nitong ma'am na mga asosasyon na ito or mga groups, is talagang napakalaking impact ito sa buhay ng ating mga PDL, na kahit sila ay nasa loob ng ating mga jail facilities, is ramdam nilang hindi sila nakakalimutan. Yes, because it's very important for our PDL to feel that they still belong. Yes. They have to feel that they still belong. Kasi
Kawa naman. Parte din po yan sa trabaho ng isang jail officer na Yes. wag pabayaan ang moral ng isang PDL. Tayo nga na ordinaryong tao na malaya tayo o makalimutan lang tayo ng ating mga mahal sa buhay is napaka bigat na nito sa ating pakiramdam. So what more pa yung ating mga kapatid na nasa loob ng ating mga piitan na naghahangad na maramdaman sila, na mapakinggan sila. So maraming salamat sa mga grupo na ito na patuloy na inaalala ang at nagmamalasakit sa aming mga persons deprived of liberty. Okay, very well said, Ozzy. Okay, time check is 3:44 in the afternoon. Ozzy, you have people you want to greet? Ayan, so hello sa aming mga kasamahan dyan sa regional office ng BJMP dyan sa Bugtong, Legazpi City. So hello sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyo. Sa mga jail facilities na nanonood sa ating programa ngayon, hello sa inyong lahat. Ayan. Alright, batiin din po natin ang ating kasamahan ko sa Purok shit ito, di ba? Na-forward ko yata doon sa GC namin yung link nito eh. Hello po kay Ate Grace Nilogo Cheres. Hi, Ma'am Grace. Maraming salamat po sa inyong panonood. We will be taking a very short break. Magbabalik po ang Jail Matters and the Community. See you in a bit. DWIZ time. It is now 3:44. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Inyo nang maririnig ang programang magtatanggol sa mga inaapi, magbubunyag ng katiwalian na nangyayari sa ating bayan. Tumutok at makinig dito sa 92.3 DWIC-FM. Rabas kung Rabas! Sabayan din mapapanood sa UTV, RBN News Television at Golden Boy. Aksyon agad Facebook page. Makakasama si Golden Boy, Adrian Lotelte. Rabas kung Rabas! Tayo na sa Enluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nabigay buhay. Dito na sa Enluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Paghandaan kinabukasan mo kasama ang Fortune Life. Fortune Life. Magplano para sa inyong kinabukasan. Bisitahin ang Fortune Life at www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang social media accounts. I-search lang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow today. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayan, muli tayong nagbabalik sa ating programang Jail Matters and the Community. Dito lamang yan sa DWIZ 92.3 South Luzon. So, ayun nga. So, napag-usapan natin kanina yung mga kaganapan sa aming jail facilities during Ash Wednesday. At kung ano pang mga iba't ibang celebration. Kung ano-ano yung mga aktibidad sa celebration na ito. So, at paalala rin, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa ashfall. Di ba ma'am? Kagabi is may ashfall sa
Kamalig at Yes. Ginobatan. Ayan. Napuno yata yung sasakyan ni Nikki. At Oo. yung motor ko rin, kahit nakasilong na siya, ma'am, is kinaubagahan, kailangan ko pang pagpagan at marami talagang Oo nga eh. abo. Ayan. Hala, Ash Fall on an Ash Wednesday. Yes. Yun Ang nga, sabi ma'am. ni Nikki talagang kailangan na talaga natin mag-repent. Yes, yun yung sabi talaga ni Miss BJMP kanina. Bago kami umalis si Ma'am Ruthie, Shoutout po kay Miss BJMP National 2023, Gio Nikki Dayan, oo. Miraran Marbida. Pinaalalahanan kami ni Ma'am Ruth bago kami lumabas ng aming Yes. opisina. Kailangan na talaga natin mag-repent, sabi niya. With conviction yun, Win ma'am. conviction. Hello, Nikki. Alright, so we wanna say congratulations po sa ating 5 jail officers. 4 na jail officers na sumali po sa Uragon 100 miles Do or Die. Okay, ito po ay naganap ng February 13 and 14 sa Camarines Sur, kung saan po halos ilan ba yung nag-join doon? Halos marami po yung hindi nakaabot sa cut-off, pero natapos din po nila yung 160 kilometer run. Okay, so just the same, we wanna say congratulations to J.O.N. Gerard Zuniga. Okay, nakaabot po siya doon sa cut-off. Congratulations din po. And the rest po, natapos din po nila, pero unfortunately, hindi sila nakaabot. We have J.O.N. Eric V. Encinas, J.O.N. Benzon Padin, and J.O.2 Aida Bonavente. Naku, hindi yan biro, no, ha? 21 km nga, hinihingal na ako. What more pa itong Yes. 160 kilometers. And you know what, Ozzy? Before, when I was on my way to Lucena, February 30, nasa biyahe ako, nadaanan namin sa may bandang Pili. Nandun na yung mga tumatakbo, na-videoan ko pa ngayong iba. Na-excite ako, sabi ko, hinahanap ko, nandito yun si Eric, nandito yun si Gerard. And I was like, hindi na namin naabutan kasi mabilis yung basta sinasakyan ko. Meron doon na Jackie Tena, Yes. yung sa Legazpi City Jail running man. Andun siya. I understand number 4 siya. Top 4 Wow. sa female finishers. Badass talaga. Sabi nga, badass finisher. Yes. Mga ano sila. So, why? You as an ultra runner, Aussie, just a quick question before we end this program now. Why? Why do ultra runners do that? Actually, ma'am, yung ano kasi, ma'am, He's also, you've done plenty of runs already, Aussie, eh. alam mo, ma'am, mahirap talaga sa simula. Pero pag andun ka na sa kalagitnaan na yung kalaban mo na, ma'am, is pagod and all. Pero nasa isip mo, kailangan ko tong tapusin. Kasi, ma'am, yung pakiramdam pag nasa finish line ka na, pag natatanaw mo na, ma'am, yung finish line talaga, nawawala It lahat, feels ma'am. different. Yung pagod and all, yung pilay, nawawala lahat. And my first marathon, ma'am, doon sa Peña The Peña Francia. Francia Marathon. Diyos ko talaga, ma'am. Grabe na yung iiyak. Iniyak ko yun, ma'am, nasa van na pag-uwi. Kasi alam mo, ma'am, na imagine Kasi alam ko naman, 21 km lang naman yun dapat. Hindi ko nasasabihin kung bakit ka nag-42K. And, ma'am, iniyak ko talaga yun sa van kasi, ma'am, ang na-imagine ko sa finish line, andun si mama, Okay. na parang sasalubungin ako and all. Parang na yayakapin ako. Alam mo, gusto ko talagang umiyak, pero pasimple lang ako umiyak doon sa van ni Sir De La Rosa. Hi, Sir Quago, Yes. our the president of the Team Reformers running organization. SGO2 Ronald De La Rosa. Yes. Ayan. Okay. So, I think one of the reasons why you do that is for endurance. Yes. Diba? Parang tinry ko, ma'am, kung hanggang saan yung kaya ko. From 3 km, nag 5 km, nag 10 km, nag 15 km, nag 21 km, and 42 km. So, ayun, nakompleto. Well, if you ask me why why pinasok ko yung running era last year, sa akin is just to stay healthy. Yes. Oo, kasi Sobra, ma'am. malakas akong Nakakatulong kumain eh. Oh, so kailangan ko tong tapatan ng exercise, sabi ko. And because, well, I don't know. And then since
nag-download ako ng sarili kong Strava. Yes. And then I keep on going back and I could see that there are some improvements. Yung dating 10 per nagiging 8, naging 7. Oh, medyo mabilis na para sa akin Yes. yung 7. And then hindi ako bumababa sa 3K. So, sabi ko, I can do better than this. Tapos ito, pag umuulan, masama na yung loob ko. Yes. So, sabi ko, baka nararamdaman ko na rin yung nararamdaman ni MJ Bunto. Exactly, ma'am. Ayun. Shout out po sa napakalakas na babaeng ultra runner ng BJMP Region 5 na cyclist din. Yes. Lahat na yata nito. Nagda-dragon boat pa to. JO3 Maria Janice Bonto. Ayan. Hello, MJ. Actually, she served as one of my inspiration of why I actually entered the running era. Well, anyways, it's not only for the pa-cute thing, no? Sabi nga ng ibang mga runners, napapa-cute na yan. Okay, kasama na rin po doon. Kung Gusto ko. Bakit? Yes, kung pagiging cloud chaser mo ang pagtakbo, yan ang pinakamagandang cloud chaser kasi nag-exercise ka. Yes. Yes. Pero magastos din eh. Yes, ma'am, nandun talaga yung Oh, di ba? registration. Yan. Registration pa lang. But I would really choose for a run na nakakapagtulong. Okay? So speaking of which, sa mga run na nakakatulong, promote mo na rin to, Ozzy. Ayan, so speaking of mga takbo-takbo, so make your run more meaningful. Join the Bureau of Jail Management and Bacolod Region 5 for the Women's Month Color Fun Run Takbo para sa Kababaihan Year 3 on March 21, 2026 at 6 a.m. at Sawangan Park, Legazpi City. So for a registration fee of only 150 pesos, you get to run with a purpose, supporting the developmental programs of female persons deprived of liberty in our jail facility. So medals awaits the top 3 finishers in the 3K, 5K categories for both male and female division, with special prizes also up for grabs. So bukas pa rin ang aming registration link. So nakapost ito sa aming Facebook page, BJMP5 Reformers News Service. Ayan, so magkita-kita tayo sa March 21, 2026 para sa takbo para sa Kababaihan Year 3. Okay, again, please do support our activity because your registration will go a long, long, long way Yes. for our female persons deprived of liberty. Okay, time check is already 3:56. Bago po kami magpaalam sa inyo para sa araw na ito, update lamang po, no, magkakaroon po ng third batch ng quick response training of BJMP Region 5. Okay, so third batch po kasi nauna na po nung first and second batch ng 2025. This is actually, itong third batch, ito yung dashboard ng ating first big activity ng Operations Division sa pangunguna po ni Sir Jail Senior Inspector Michael Veron Dinayog. Ayan. Buti nakuha ko yun ng tama. Yes. Shout out po sa ating mga kasama sa Operations Division, PV, Neri, Annie, and Sir Mio, Gims, and Garen. Diyos ko si Garen, na napakasaya. And Jassy. Ayan. Okay, so speaking of QRT, nako, eto na. Finally. Dream niya to. Gusto niya to. First batch pa, gusto na talaga niyang sumali. Okay. Ozzy, our one of the main anchors of Jail Matters and the community, JO1, Nelson Palermo Shal, Yes. will be joining the third batch of the quick response training. So that will be 15 days of training. Kung ano man yung POI nyo, alam mo na yon. Yes. Ready ka na ba? Hala, ngayon lang to Yes, ma'am. Ready na ako, ma'am, para sa new experience naman dito sa BJMP. So, lahat natin subukan. Malay mo, malay natin. Mas makatulong ito para sa pagstay natin dito sa BJMP. Di ba, ma'am? Hindi ka magugutom ka doon. O, mapapagod ka talaga doon. Ang daming takbo noon. Ayan. Naku, pagbalik mo, sobrang itim mo na. Okay, so actually, the quick response training is a very important training para sa ating mga kasamahan. Okay, we're not exactly asking for it, but if it instances or if in emergency cases na kailangan natin na mag-respond, hindi na natin kailangan hintayin yung STAR team
kung ano man, we know mismo, yung personnel mismo na nandun sa jail, marunong. Yes. Kaya nga, quick response. Yun. Okay, so this is one way of advancing the capabilities of jail officers inside our facilities para po they know better to handle emergency situations. Yun. Okay, so good luck, Ossie, and to the rest of your future classmates. I understand the training will be next week na. Magsisimula na next week, no? Okay, so 10 days. Ay, 15 days ba? 15 days. Hala, mamiss ka namin, Ossie. Ayan, so Magpaalam ka, mawawala ka ng matagal. ayan sa mga taga-suporta ng aming programa, maraming salamat. So pansamantala muna akong magpapahinga sa himpapawid na ito. Yes. Ayan, para sa bagong experience na talaga namang ginusto ko simula nung una. So ngayon eto na. So maraming salamat sa aming Regional Director, Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora sa pagpayag na makasama na ako dito sa QRT. So ayan, sabihin ko na ba, ma'am? Signing off. Ayan, so Jail Officer 1 Nelson Palermo Oshal Jr. Pansamantalang magsa-sign off po muna sa programa nito. Tapos biglang in-off ng tech guy. O, hindi pa tapos. Okay. Time check is already 3. Just one more minute before we actually say goodbye. We want to say happy birthday to Ma'am Vanessa of JGLC Class 2024-03. Ma'am Van, happy birthday. And also a belated happy birthday to Ma'am Karen Akal of BGMP Camarines Norte, and also to the Chief of the Human Resource Management Division, Jail Superintendent Rodolfo L. Berzosa Jr. Nag-birthday po siya last week. Ayan. Okay, so magpapaalam na po kami. Babalik po ang Jail Matters and the Community next week. That is Wednesday. Abangan lamang po kami lagi at 3 to 4 o'clock in the afternoon. Dito lamang yan po sa 92.3 DWIZ News FM, South Luzon, Ozzy. Paalam ka na. Ayan, ako muli si Jail Officer 1 Nelson Palermo Oshal. At dito po si SJO1 Ruth M. Castor sa ngalan po ng aming station manager na si Ronnie Beren at Regional Director na si Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora. Ito po ang Bantay Bayan, Jail Matters and the Community. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like I always say, it's a beautiful day to change lives and build a safer nation. Bye everyone! Inyong napakinggan ang DWIZ Bantay Bayan. Gagapay sa serbisyo, katuwang ng sambayanan. Samahan kami Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa 92.3 DWIZ.